US aircraft carrier dumating sa West Philippine Sea. China, tila natakot sa Pilipinas at Amerika habang gumagawa ng joint exercise at hinihinalang mga Chinese na espiya na huling kumukuha ng video ng barko ng PCG sa Palawan. Nitong Enero 17, 2025, nagsagawa ng 2 araw na magkasanib na maritime exercises ang Pilipinas at Estados Unidos sa West Philippine Sea, particular sa karagatan ng Palawan. Kabilang sa mga lumahok ang USS Carl Vinson, isang nuclear-powered aircraft carrier ng US Navy at mga barko ng Philippine Navy tulad ng BRP Antonio Luna at BRP Andres Bonifacio. Nagpadala rin ang Philippine Air Force ng 2 FA-50 light fighter aircraft, mga search and rescue assets, habang ang US Navy ay nag-deploy ng P-8A Poseidon aircraft. Bakit umaaligid ang China sa ating teritoryo habang nagkakaroon ng joint exercise? At totoo nga bang mga Chinese spy ang nahuli sa Palawan? Yan ang ating aalamin. Habang isinasagawa ang mga pagsasanay na mataan ng Armed Forces of the Philippines o AFP, ang 5 barko ng People's Liberation Army, ang PLA Navy ng China na nagmamasid mula sa malayo. Kabilang dito ang isang Type 052B Luyang I-class destroyer, 2 Type 054A Jiangkai II class frigates, isang Type 055 Renhai class cruiser, at isang Type 815 Dongdiao class spy ship. Ayon kay Colonel Francil Margaret Padilla, tagapagsalita ng AFP, nanatili ang mga barkong Chino sa ligtas na distansya at hindi direktang nakialam sa mga aktibidad ng pagsasanay. Patuloy na minomonitor ng AFP ang kanilang mga galaw upang matiyak ang kaligtasan ng mga tauhan at kagamitan. Kasabay ng mga pagsasanay na ito, iniulat ng PLA Southern Theater Command ng China na nagsagawa rin sila ng Maritime at Air Combat Patrol sa South China Sea mula Enero 17 hanggang 18, 2025. Bagaman walang direktang pakikialam ang mga barkong Chino sa mga aktibidad ng Pilipinas at Estados Unidos, yung kanilang presensya ay nagpapakita ng patuloy na tensyon at pagmamatsyag sa rehiyon. Ang mga ganitong kaganapan ay nagdudulot ng mga hamon sa seguridad at nagpapakita ng kahalagahan ng patuloy na kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at ng mga kaalyado nito upang mapanatili ang kapayapaan at katatagan sa West Philippine Sea. Espionage sa Pilipinas. Isang nakakabahalang insidente ang naganap sa Palawan nang mahuli ang isang Chinese national at 2 Pilipino dahil sa hinihinalang aktibidad na may kaugnayan sa espionage. Ang mga suspect ay inaresto matapos makita silang kinukunan ng video ang barko ng Philippine Coast Guard na nakadaong sa Puerto Princesa. Natagpuan sa kanilang sasakyan ang mga high-tech na kagamitan para sa surveillance, kabilang ang drone, cameras at iba pang intelligence devices. Ayon sa ulat, ang Chinese national ay nakilala bilang isang engineering graduate mula sa universidad na sinasabing may connection sa People's Liberation Army o PLA ng China. Matagal na siyang naninirahan sa Pilipinas at may natatanggap na lingguhang remittance na umaabot sa 1.4 milyon. Ang mga kasamahan niyang Pilipino ay umamin na inutusan silang gamitin ang mga nasabing kagamitan sa surveillance sa iba't ibang lokasyon, kabilang ang mga estratehikong pasilidad tulad ng military base at planta ng kuryente. Nagpahayag ang Armed Forces of the Philippines, AFP, at National Bureau of Investigation, NBI, na ang naturang insidente ay nagpapakita ng patuloy na banta sa seguridad ng bansa. Ayon sa AFP, ito na ang ikalawang ulat ng ganitong uri ng espionage mula noong nakaraang taon. Binibigyang diin ng insidente ang pangangailangan para sa mas pinaigting na pagbabantay sa mga critical na pasilidad at estratehikong lokasyon sa bansa. Sa gitna ng mga tensyon sa West Philippine Sea, ang ganitong uri ng insidente ay nagdadagdag sa alalahanin tungkol sa impluwensya at presensya ng China sa Pilipinas. Ang gobyerno ay hinimok na palakasin ang cybersecurity at intelligence measures upang masigurong ligtas ang mga mahalagang pasilidad ng bansa mula sa panlabas na banta. Magkasanib na patrol sa West Philippine Sea. Samantala, isinagawa ng Pilipinas at Estados Unidos ang isang magkasanib na air at sea patrol sa West Philippine Sea. Layo nitong palakasin ang kanilang kooperasyon sa gitna ng mga ulat ng pananalakay ng China sa teritoryo ng bansa. Ang aktibidad ay isinagawa malapit sa lalawigan ng Palawan at nilahukan ng USS Carl Vinson, isang nuclear-powered aircraft carrier, kasama ang mga barko ng Philippine Navy tulad ng BRP Antonio Luna at BRP Andres Bonifacio.
Nagpadala rin ang Philippine Air Force ng FA-50 fighter jets and rescue assets habang sumama ang US Navy gamit ang Poseidon P-8 aircraft at iba pang warships. Ang ganitong mga pagsasanay ay naglalayong itaas ang interoperability ng dalawang hukbo at ihanda ang Pilipinas sa mga potensyal na banta sa seguridad. Sinabi ng AFP na ito ang unang drill ngayong taon at ikalima mula nang magsimula ang mga ganitong aktibidad noong 2023. Naging mas malapit ang ugnayan ng dalawang bansa sa ilalim ng Administrasyong Marcos na nagbigay pahintulot sa pagpapalawak ng military facilities na maaaring gamitin ng US forces. Kasabay nito, na-monitor din ng AFP ang 5 barko ng People's Liberation Army Navy na nagbabantay habang isinasagawa ang joint drills. Kabilang dito ang mga Type 052B destroyer, Renhai-class cruiser, at Type 815 spy ship. Mas malalim na epekto ng China sa West Philippine Sea. Hindi lamang pisikal na presensya ang problema ng China sa West Philippine Sea. Ang kanilang agresibong pagtatayo ng mga artificial islands ay nagre-resulta ng pagkasira ng marine ecosystem. Maraming coral reefs ang sinira ng kanilang reclamation projects na nagdulot ng matinding epekto sa biodiversity at kabuhayan ng mga mangingisdang Pilipino. Ayon sa mga eksperto, ang pagkawala ng mga coral reefs ay maaaring magdulot ng pagbagsak ng fish population sa rehiyon na mahalaga sa food security ng Pilipinas. Bukod dito, patuloy na iniulat ang intimidasyon sa mga Pilipinong mangingisda. Marami ang nagtuturo na binubugaw sila ng Chinese Coast Guard gamit ang water cannons o blockade, dahilan upang mawalan sila ng access sa kanilang tradisyonal na fishing grounds. Dahil dito, nagiging limitado ang kabuhayan sa maraming coastal communities na nagdudulot ng mas malawak na kahirapan. Sa harap ng mga ito, mas pinaiigting ng Pilipinas ang diplomasya laban sa China. Kamakailan lamang naghain ang Pilipinas ng karagdagang diplomatic protests kaugnay ng presensya ng Chinese vessels sa EZ. Ayon sa Department of Foreign Affairs, DFA, higit 200 protesta na ang inihain mula noong 2022. Hinikayat din ng Pilipinas ang iba pang miyembro ng ASEAN na magsanib puwersa upang tutulan ang mga mapang-abusong aksyon ng China. Bukod sa ASEAN, humihingi rin ang Pilipinas ng suporta mula sa European Union, Australia at Japan upang mapanatili ang freedom of navigation sa rehiyon. Nakipagpulong si Pangulong Marcos sa mga leader ng mga bansang ito upang tiyakin ang kanilang suporta sa international law, particular na ang 2016 arbitral ruling na pumapabor sa Pilipinas. Ang mga insidenteng ito ay nagpapakita ng patuloy na hamon sa seguridad at soberanya ng Pilipinas. Gayon din ang tensyon sa pagitan ng mga pandaigdigang kapangyarihan. Ang West Philippine Sea ay nananatiling sentro ng geopolitical na tension na nangangailangan ng mas matatag na aksyon mula sa pamahalaan at mas aktibong pakikilahok ng mga Pilipino. Mahalaga ang pagiging mapagmatsyag at ang mas matibay na kooperasyon sa pagitan ng mga kaalyado upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Ikaw sa iyong palagay, ano ang dapat gawin ng Pilipinas upang maiwasan ang mga banta ng espionage? Ikomento mo naman ito sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like and share. Maraming salamat at God bless.